Magandang araw sa ating mga kalata. Welcome sa ating vlog number 27. Ang topic natin ngayon is trunnion, no? Trunnion. Yung fittings na nakasuso dito sa elbow. Ito yung tinatawag na trunnion. Minsan naman tinatawag lang supportee. Pag nag-apply kayo sa mga oil and gas kalata or cladding, ito rin yung isa sa pinakamadalas na tinitreat test dito sa Australia. Bukod dito yung elbow bilog or trunnion or T reducer. Ganyan yung mga tinitreat test nila pag nag-apply ka sa mga oil and gas. So, pag-aralan natin, ituturo ko sa inyo mga kalata, no? Pasensya na nga pala kalata, may medyo natagalan tayong nag-upload. Medyo na-busy. Medyo tinamad din. Pero sana kalata, no, kung manood kayo sa aking video, sana huwag niyong skip yung advertise or yung patalastas para medyo kikita naman tayo sa ating pagbablog. Kung nakakatulong naman sa inyo itong mga tinuturo natin. So, umpisahan natin kalata. Ito yung halimbawa yung diameter ng elbow natin. Sample lang naman to, palagay natin 60 mm lang. Itong sukat na to hindi pa kasamang insulation. Mas maganda pag yung malaman natin yung pipe na hindi pa kasamang insulation para accurate yung makuha natin yung center of the pipe or tick-off. Yung nakasuso, yung trunnion, halimbawa 40 mm yung gagawin natin. Ito lang yung gagawin natin, no? Trunnion, yung nakasuso dito sa elbow. Halimbawa yung pagsusuhan niya is 60 mm. Yung trunnion natin is 40 mm na wala pang insulation. So ang unang gagawin natin is kukunin natin yung center of the pipe mula dito hanggang dito. Pagpalagay pala natin na 10 mm yung insulation natin gagamitin. Sample lang naman to. Kung sa actual yan, pag mga chiller lang, nasa 50 yan madalas ginagamit. Pag sa mining, mas makapal. Ilang patong yun. Pero importante, makuha natin yung take off muna or center of the pipe. Kaya dito natin kinukuha yung pipe na wala pang insulation. So halimbawa 60 mm yung pipe na wala pang insulation na elbow. So kukunin natin yung center, i-multiply lang natin yung diameter sa 1.5. So 60 times 1.5 is 90. So mag-eskwala lang muna tayo kalata dito. Reference point natin. Eskwala lang tayo yung reference point. So dito tayo magsimula sa point na to. So una, kukunin natin yung take off, no? 60 times 1.5 standard formula sa pagkuha ng center or take off. Diameter times 1.5. So 60 times 1.5 equals to 90. So susukat tayo ng 90 mula dito sa point. 90 mm. Umpisa ako sa G's para sa 00. Ito yung 90 mm nya. Ito yung center of the pipe. Ito. So galing dito, kukuha naman tayo ng half diameter kabilaan. So kung 60 to, yung halimbawa insulation natin is 10 mm lang, sample lang naman. So kabilaan 10 mm dito, 10 mm din dito. So plus 20. So maging 80 na to. 60 plus 20, 80 mm. So kalahati ng 80 is 40. Kuha tayo ng 40 mm dito. 40 din sa kabila. 1, 2, 3, 4. So kukumpasan natin yung kalata, no?
So itong center kalata, eskulahan lang natin yan. Punta doon. Para dito. Sa center naman talaga yan nila nilalagay. So dito yung ano natin, diameter sa trunnion natin is 40 plus 20 na insulation, kabilaan 10. So maging 60 yan. So 60 kuha tayo ng 30, kabila din 30. So 60 lahat yan. Eskulahan lang din natin. Kabila dito. Pag-aralan niyo ito kalata pag nag-apply kayo sa mga mining. Ito yung madalas niya tinitreatis. Kasi hindi nawawala to. Ayan. 60 mm yan. Itong point dito kalata sa dulo ng elbow. Iskulahan lang natin yan. Iskulahan natin hanggang dito. Dito maglagay pa lang tayo ng height, no? Kung ilan gusto nating height nito. Pagpalagay natin na 50 mm. Kasi para magkasya ko dito. 10 lang naman. 50 mm yan. Ayan. Sukot natin dito. So maging 16. So nagagawin natin kalata. Kukumpasan natin. Kunin natin yung kalahati nito. Lipat tas kabila. Kunin din. Sentro. Kukumpas natin ito kalata. Ito yung diameter ng elbow. Ito naman dito, ikukumpas din natin. Yan. Yung line dito kalata, extend lang natin. No? Extend lang natin yung line dito. Kasi yung kalahati dito, ikukumpas din natin dito. Hanggang sa linya na yan. Ngayon palata, ito, hahatiin natin kung ilang space yung gusto natin. Para mas mabilis tayong maghati. Ito, huwag na natin baguhin. Yung kinumpas natin, di ba? Huwag na natin baguhin. I-diretso na natin na pag ano dito. Automatic ngayon, 60 degree. Dito naman 60 degree din yan. So yan 30 degree yan. Yung mga point na yan. Ganon din dito. Kung hinati natin ng tatlong
spacing. Yung dito. Dito naman, ganun din. Hatiin din natin sa 3. Pero kung malaki yung ano nyo kalata, malaki yung elbow nyo, malaking outro nyo ang gagawin nyo. So, pwede nyo pang hatiin ulit to. Dito. Hati-hatiin nyo. Pero sa sample natin, maliit lang naman. Okay na yan. Ganun din sa kabila, no? Yung 90 degree. Hatiin din natin sa 3 spacing. Mabilis lang tayo maghati kalata. Basta huwag na natin baguhin yung ano. Kahit sukatin natin yan. Para-paras yan. 30 degree. Ano? Para-paras yan 30 degree. So yan, hati na natin. Eskwelahan natin to kalata. Pababa. Hanggang tatama sa kumpas na to. Sa line na to. Yung 3 point na to. Number na ito. 1, 2, 3, 4. Ito rin number natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito 6. Ito 7. So yung mga point na to, iniskulahan lang natin pababa hanggang tumama dito sa compass na to. So pagkatapos ng kalata, iskulahan naman natin papunta doon hanggang tumama sa line dito. So itong mga point na to na tumama dito sa ano niya, iskulahan natin hanggang tumama naman dito. Unahin natin dito. Ito naman. Ito naman number 1. Iskulahan lang natin yung mga point na yan papunta doon hanggang tumama dito. Kasi ikukumpas natin yung kalata para malaman natin kung hanggang saan yung babaon yung tronyo natin. Para pag kinabit, wala talagang awang. Iapak lang natin yung kumpas dito sa reference point natin. Kung kumpasan natin. Dito na tayo sa pangalawa kasi yung una ito na yun eh. Dito na tayo sa pangalawa, pangatlo, pangapat. Sunod dito sa pangatlo. Sunod last. So, kailangan yung
tronyo natin, hanggang dito lang siya na linya, babaon. Kasi hindi na siya, hanggang dito lang. So itong mga point naman dito kalata, ito. Yung mga point na yan, ieskulahan naman natin, pababa. Papatamain natin sa mga linya na to. So ito na yung una. So dito na tayo sa pangalawa. Dito na tayo sa number 2. Iskulahan natin. Dito naman natin itatama sa pangalawang linya. Yung number 3, pangatlong linya. Number 4, pang-apat na linya. So dito tayo sa number 2. Ayan, patama natin sa pangalawa. Number 3, patamain natin sa pangatlong linya. Number 4, dito sa pang-apat. Ayan na yun, pang-apat. So number 5, pababa naman tayo. Dito naman tayo sa pangalawang linya. Number 4, ito na yun. Pang-apat na linya. Number 5, dito naman tayo sa pangalawa. Pababa naman. Number 6, dito sa pangatlong linya. Ayan. So, itong mga puncher na to, pag i-connect natin yan, para i-connect natin para makita natin yung highlight. Yan yung tronyo natin, guys. Diba? Hanggang dito lang siya sa linya na to. Pag kinabit mo yan, pag sinalpak mo yan dyan, 0-0 yan, walang awang yan. So, ito na yung working plan natin. So, ngayon, ang sunod natin gagawin, transferring naman tayo. Transfer natin. So, mag-eskwala lang tayo dito ng Ayan. Ayan. Dito guys, nilagyan natin ng 50 mm. So dito yon. I-extend lang natin. Susukatin lang natin dito. Hanggang 50. Yan. Extend lang natin. So dito yung 50 nya. Dito na tayo mag-umpisa sa 10. Eskulahan lang natin yan. Itong mga linya na to, ipaabot lang natin dito sa linya na to. Yan, extend lang natin. Okay. Wala dyan, hanggang dyan, 50 yan. Kasi 50 yung nilagay natin dito. So, ito na yung mga puncher natin. Yan, kukunin natin yung mga sukat na yan. Yan. Transferring natin. So, ito na yung, sa transferring, ito na yung ginawa natin, reference line. So, dito tayo mag-umpisa. So, kukunin lang natin yung distance. Yung spacing natin nito na 30 degree. Makita natin guys, bibilangin natin kung ilang spacing ang natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung kalahating circle, hinati natin sa 6 na spacing, no? Kasi sa 90 degree, hinati nga natin sa 3. So, sa 180 degree, hinati natin sa, bali 6 lahat. I-times 2 natin guys, para sa kabila. Para sa buong circumference ng circle. Para sa buong circle. Yung kalahating circle,
Nahati natin sa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Times 2 natin. So 12. So galing dito guys. Galing dito kalata sa reference point. Bibilang tayo. 1. Unang bilang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 spacing nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 12 spacing. So, yan naman. Eskulahan naman natin yan. Eskulahan natin na isa-isa. Pang mining to. Napakalaking sweldo yung mining dito. Nasa $56 to $80 per hour. Ay, mga followers natin, ay mga subscribers natin na nandito na sa Australia. Bala kayong mag mining. Bago kayo sasalang sa interview o sa trade test, master nyo muna yung trunnion, elbow, reducer, T. Yan, madalas lang tinitreat, pero mas maganda lahatin, no? Para walang kaba pag sasalang sa trade test. Daming baong alam. Anuhan na natin. So ngayon guys, titingnan naman natin kung saan mo gusto ilagay yung dugtungan. Pag dito mo sa number 7 ilagay yung dugtungan, so yan na yung maunang number. 7. Pero kung dito gusto mo dito sa 4 ilagay, so ang una mong ilagay 4. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kung dito mo naman, dito ka mag-umpisa sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero ang maganda tingnan guys, dito natin ilagay sa tago, dito sa number 7. Kasi para pag tinignan dito, malinis. Malinis tingnan yung gawa natin, yung cladding natin. Dito natin ilagay sa number 7. So ang unang number natin ilagay ito, number 7. Pababa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung 7 ka nag-umpisa, 7 ka rin matapos. So yan na yung ano natin. So ready na tayo for transferring, no? So unahin natin yung number 7. Yan, kunin mo lang yung actual na sukat dito. Yan. So, palo natin sa number 7. Ilan yung number 7? Dalawa. Sunod, number 6. Kunin na natin yung actual. Number 6. Palo natin sa number 6. Ilan yung number 6? Dalawa-dalawa. Sunod, number 5. Wala to sa TESDA guys. Dito nyo lang to matutunan sa YouTube. Yan, napakalaking bagay na magtuturo tayo sa YouTube. Mga baguhan nating klata na gustong matuto. Anong sunod natin is number 5, number 4.
Kasi yung iba nating mga kasamahan guys, madamot magturo. Magugulat na lang sila na marunong na kayo. Sa YouTube lang pa kayo nag-aaral. Walang kaibahan to guys sa actual. Kung ano dito, sa actual palakihin mo lang. Ganun pa ang proseso. Sundan nyo lang ang procedure. No? Tapos na tayo sa number 4. Dito tayo sa number 3. Pero basta yung pakiusap natin kasi na pag nanood ka sa YouTube ko, pag may patalastas advertise, wag nyo mang skip para medyo lumaki-laki naman yung sweldo natin, para ganahan tayong maggagawa pa ng maraming video. Kasi sayang din oras natin guys. Tapos tayo sa number 3, number 2 naman tayo. Kasi pag in-skip yung video guys, pag nanood kayo, wala, konting-konti na sasahurin natin. Number 2. Kung nakakatulong naman sa inyo guys, di parang give and take lang tayo. Ito request to sa Cladder na nasa Canada. Tagal na to yung request kasi tinamad lang akong gumawa. Ngayon lang napag-isipan. Shout out sa sino ba yun? Sa Canada, cladding. Marami tayo mga viewers guys. From Saudi Arabia, India. Number 1, isa lang. Ayan guys. So, i-connect lang natin yan. Connect na lang yan. Tayo guys, tikita yung mga kanto dito. Medyo i-arc nyo, huwag nyo sundin talaga yung linya pagdating sa kanto. Medyo i-arc nyo konti kasi magkaroon ng awang yan. Konting awang, konti lang naman. Ito medyo kanto, i-arc natin konti pagdating paggupit natin dito. Yan, lagay lang tayong allowance. Allowance natin pang rivets, 20mm, pwede na yan. Lagyan natin 20mm yan. Pang rivets lang. Tapos na yung ponyo natin. Gugupitin na natin. Yan, 60 guys, 00. Kita ba? Mm. Ito yan kasi pag nalagay dyan. Ganyan siya guys. So sana'y nakatulong na. Sana'y abangan nyo pa yung aking susunod ng video. Marami pa tayong isi-share.
para sa ating mga baguhang klata. Salamat. Kita-kita sunod. Bye-bye.